Ayan, meron. Positive. Nandito pa lang tayo sa may Pares, sa Parisan. Ito na, ito yung isang bugaw na matanda. Magkano yung ganon? 700. 700? Bata pa yun. Mga ilang taon? Mga 20. Ito yung isang pinakamatandang bugaw dito. Napakatagal na niya nung nag-swimming pa kami dito sa Nonino. Nandito na to. Itong palapit sa atin. Ito. Ayan. So, yun, magandang gabi mga idol. So, ang oras natin 9:53. At nandito ako ngayon sa San Pedro, Laguna. So, ngayon lang ulit tayo napadaan dito. Tingnan ko lang kung ano na yung sitwasyon dito. Ito yung Palace Point, guys. Tapat halos to ng SPACBA dito sa San Pedro. Papakita ko sa inyo, guys, ngayong 2025 yung tinatambayan dito ng mga, alam nyo na, yung mga nagbebenta ng aliw, yung mga nagbubugaw dito. Ayan, ipapakita ko sa inyo, guys, kung mayroon pa rin ganon dito. Kasi nung nakaraan marami daw ang mga mga ni-raid. Ito meron pa, positive oh. Ayun sila, guys oh. Ayun, may nagtatanong sa atin. Tingnan natin yung matanda. Ayan, lalapit siya. Ayan, meron. Positive. Nandito pa lang tayo sa may Pares, sa Parisan. Ito na, ito yung isang bugaw na matanda. Lalapit sa atin, guys. Po! Babae. Babae? Ano meron ng maganda sa loob? Ayun. Yung mga yun. Meron yan maganda yan sa loob. Magkano yung ganon? 700? Bata pa yun. Mga ilang taon? Mga 27. Yan. 27? Oo. 76. Tapos saan ang pwesto? Yan na sa loob. Dyan na? Ano yung kasama na yung ano doon? Hindi. 285 ang... Ay, 185. Yung yung kwarto. Ano, aircon? Ordinary lang. May aircon. Mag-aircon magkano? 270. 270? Opo. 700 yun? Wala nang ano yun? Wala nang tawad? Gunggong! All the way na yung kuya. Paano all the way? Mga taga saan yun? Hindi, ano, may musino pa, maganda yung kuya. 27 years old? Oo, Wala nang mas bata pa doon? bawal yung kuya. Hindi, yung mga 19, di ba? Pwede pa yun? Walang mga ganon? Okay na yung bata pa yung kuya. 700? Walang bawas yun? Magkano sa'yo doon? 200. Mamaya, babalik ako. Maaga pa naman eh. May pipikapin pa ako eh. May di-deliver lang ako. Maaga pa naman, 9:56 pa lang. Ayan, ilan taon yan? Kala ko bata pa. Ayun o, brown na buhok. Kulay. Ito pwede rin. Sige. Ba't may mga lalaki din doon? Ano yun, kasama rin? Wala pa. Dito, ano ba to? San Pedro? Oo, San Pedro. Sige, babalik na lang ako. May di-deliver pa kasi ako. Maga pa naman, 9:57 pa lang. Oo, dito lang kami. May 200 pala sa'yo doon, di dapat 500 lang. Babae na yun. Ang laki naman ng ano mo. Ang laki naman ng iyong komisyon. Sige, balik ako. Balik ako.
Anak ng teteng talaga. Nanay, oh. Nangungumisyon. Sa bagay, kanya-kanyang diskarte lang talaga, ano? Ang buhay. Sa hirap ng buhay. Akala ko wala na kasi nung nakaraang gabi, galing kami sa basketball. Anong oras na ako nakauwi? Mga siguro around 1 AM na siguro. Pero wala, ang linis dito nung nakaraan. So biglang ngayon, ano bang araw ngayon? Ay, Saturday. Oo nga, no? Kaya siguro tinatapat nila sa... Kasi may mga sumasahod ng ano eh, ng weekend. So, tapat ng SPAC ba dito sa San Pedro, yung mga nakausap natin, si nanay talaga. Siya talaga yung bugaw, no? Buti naman at walang mga minor. Hindi ko lang alam, baka mamaya nakatago rin. So, nung nakaraan pala guys, no, meron tayong viewers, meron tayong subscriber na nag-message sa akin regarding dun sa kwento ng isang rider na kumuha ng babae dito pumick up. Okay, so paiksi na lang natin kasi medyo mahaba. Pumick up ng babae, then ang na-pick up niya is minor. So, ngayon, nag-check-in yung dalawa, and then syempre, hindi naman siguro lahat ng babae na makukuha mo dito ay gagawin mo. Pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin. So, dahil nga minor, siguro nabigla yung bata. Ang nangyari, parang pinersa nung rider o nung customer yung babae. Hanggang sa nagsisigaw ngayon yung babae kasi nga pumapalag. Ayaw daw pumayag. And then, ang nangyari, yung babae ata nakatakbo palabas. And then, tumawag ng baka pa. Ito yung isang pinakamatandang bugaw dito. O, napakatagal na niya nung nag-swimming pa kami dito sa Nonino. Nandito na to. Itong palapit sa atin. Ito. Ayan. So, tuloy ko yung kwento ko. Mayroon daw isang rider na kumuha ng babae dito na yun nga, nagsisigaw yung bata hanggang sa nakuha yung attention ng bata yung mga barkada, yung mga tambay dito lalaki. Kaya kanina kung narinig nyo, tinanong ko yung babae, yung matanda, bakit mayroong mga lalaki doon sa may hotel. So sabi niya, wala naman daw yun. So yun, yung bata, mayroong mga tropa, siguro inaalalayan din yung bata dito kasi nga minor. Hanggang narinig yung bata na nagsisigaw, so pinuntahan yung rider doon sa hotel na doon sa motel na pinag-check-inan. At dito raw sa likod nito, ito yung Petron na sinasabi niya. Kasi ito yung Elvinda. Dati wala pa tong Jollibee. So ito yung Petron. Doon yata, yun sa may mama na yun, o sa may kanto sa may China Bank, mayroon yatang papasok dyan. Ayun, may pumasok nga doon. So and then sa likod ng Petron nito, parang mayroon dyang parang creek yata or ilog, something dyan. Ito yung kinukwento niya eh. Kaya pinuntahan ko siya ngayon. So yung lalaki na pumick up dun sa babae na minor, dinala doon ng mga tropa ng bata. At doon yung rider na yon, diyan daw pinatay. Binagsakan daw ng bato sa ulo. So kaya natatakot ako pagka napapadaan ako dito tapos may mga nakakausap ako na ganyan. Tapos may mga lalaki. Kaya medyo malikot yung mata ko kanina. Kaya hindi masyado ako nagtagal doon sa tinanong kong matanda doon. So dito medyo safe tayo kasi maraming tao at the same time maliwanag dito. Kaya dito ako So ito yung Petron. So naniniwala na ako doon sa nag-comment sa atin na viewers. Yung viewer ko na nagsabi nga na mayroon diyan sa likod niyan. So mga sa susunod na araw titingnan ko yung likod nitong Petron na to kung totoong mayroon diyang batis or mayroong sapa or creek na sinasabi niya. So dyan daw pinatay. And then ang nangyari nung iniimbestigahan na, tuloy ko lang ang nangyari parang pinalabas na yun kaya ginulpi is ng rape or nire-rape yung minor. Kaya mahirap guys kapag mga ganito, huwag kayong kukuha ng minor. Ngayon may babae dito. Hi. Wala. Babae, ito isa pa to. Nag-aabang din yata to. Palapit sa atin. Wala dyan mga chicks.
Asa na? Sa hotel na. Iba. Oh. Naka-check-in na? Naka-check-in na? Oh. Okay, thank you. So, yan yung mga madalas ko nakikita dito guys na mga bugaw. Kaya, doon sa mga nagsasabi na kilalang kilala ko, syempre, itong lugar na to talaga, sa tuwing doon, yung mga bangko doon, kapag ka dyan. Simula dyan, ito yung Nonino Resort. Ayan o, Nonino Resort dyan. Kaya ako nalaman dyan na mayroong mga ganyan. Nung once na nag-outing kami, way back 2006. Diyan kami diyan sa resort na yan, sa Nonino. Nagulat na lang kami kasi ilan lang kami magtotropa, siguro wala pa kaming 10. Nagulat na lang kami, bigla na lang kami may mga kasamang mga babae diyan na nakikipag-swimming na rin, samantalang wala naman kaming kasama, hanggang sa meron na kaming mga sumasama na sa amin doon sa aming cottage, mga ganon. So hanggang sa parang bago pa lang akong nagagagala nung mga panahon na yun guys, 2007 or 2006, mga ganyan. So kaya ako nalaman na napakarami ditong mga ganyang kalakaran dito sa lugar na to. Sobrang, alam mo yun, syempre dahil nga sa hirap ng buhay hindi natin masisisi, or dahil nga ba talaga sa hirap ng buhay, or yung iba sadyang pinipili nila yung kanyang trabaho dahil mas mabilis silang kumikita ng pera, no? Tapos yung mga bugaw, narinig nyo naman, 200 pesos ang komisyon. Sa 700 pesos na ibabayad mo doon sa mga babaeng kukunin mo, mayroon silang komisyon na 200. So 500 yun na pupunta doon sa mga babae, no? So madali nga namang income. Isipin mo na lang kung makakaisang oras ka, kung sa magdamag maka-5 ka, di magkano rin yan, 2.5 din. O di ba? Madaling kita. Ang problema nga lang, ayun, pwede kang hindi natin malaman kung ano yung pwede mong makuhang yung sakit diyan sa mga ganyang style, di ba? Although sabi nga, hindi lang naman dito sa Pilipinas may ganyan. Napakarami kahit sa ang bansa. Ang pagkakaiba nga lang like Japan, Thailand, o saan mas sa parte ng Europe, napakarami rin ganyan, no? Ang kakaibahan nga lang sa kanila, talagang sinusuportahan ng gobyerno. At the same time, yung mga babae na nandun ay may mga certificate, may mga medical, sumusunod sila sa protocol kasi nga hanap buhay. Pero syempre, di ba, may mga nakakalusot pa rin, yung mga kumakalat na sakit, hindi natin masabi kung saan ang gagaling, di ba? So yun, yung mga pwede nating kahinatnan kapag dating sa mga ganyan. Pero hindi ko naman sinisiraan, hindi ko naman sinabi na may mga sakit sila, pero possible dahil habang tumatagal, siyempre iba-iba na yung mga, sabihin natin malinis yung babae, walang sakit, pero yung mga lalaki na gumagamit sa kanila, pwedeng maipasa, and then pwedeng maipasa rin sa'yo. Yun yung ibig kong sabihin, di ba? Although wala naman tayong pakialam kasi nga diskarte nila yon, pero for awareness po sa lahat. Katulad noon na lang nung kunento ko na minor, kapag minor ang nakuha ninyo, o kapag minor yung kausap ninyo, wag na wag kayong gagalaw. Kahit nasabihin natin na sila ay bayaran o ganyan yung trabaho nila, minor is minor, pwede ka pa rin makasuhan ng rape. At yun, katulad nun, pwede kang ma-aksidente, ma-disgrasya. Kaya doon sa mga mahilig gumamit, doon sa mga mahilig sa mga ganitong style or kalakaran, so sinasabi ko to guys, na mag-ingat kayo kasi nga possible mangyari din sa inyo or sino man sa inyo, hindi lang dito sa lugar na to, pwedeng sa ibang lugar kasi maraming mga ganyan sindikato yung iba, di ba? For awareness lang po doon sa lahat ng nagnanais, pwedeng mangyari sa inyo. Kaya mag-ingat-ingat po tayo or mag-ingat-ingat po kayo, okay? So kung napapansin nyo, kahit yung mga naunang vlog ko is madalas naghahanap ako ng minor, madalas naghahanap ako ng mga bata. Kasi kaya tinatanong ko, just in case na mayroon, pupuntahan ko, kakausapin ko sila, katulad ng mga ginawa ko doon sa mga naunang minor na na-encounter ko, na umuwi na lang, and then inaabutan ko sila kahit papaano. Inaabutan ko kahit wala naman akong masamang intention, pero
Ang akin lang kasi naaawa ako sa kanila kasi bilang minor sila, pwede pa silang magbago pwede pa silang ano yan, basta ayaw kong masira yung kanilang kinabukasan dahil minor sila, hindi pa nila alam yung kanilang ginagawa, diba? Kaya na agad tinatanong ko, wag niyong isipin na tinatanong ko yung minor, hinahanap ko yung minor kasi yun yung gusto ko, or meron pa nga nagsabi na pagkatapos ko mag-video nandun din naman daw ako sa hotel. So never ko po yung gagawin at never ko pa po yung nagawa, promise, never ko pa pong nagawa, never ko pa po akong kumuha ng ganyang babae sa ganyang lugar dahil bukod sa delikado naawa ako sa kanila. Okay, so ayun lang guys, at Happy New Year. So ito yung ating second vlog ngayong 2025, and syempre maraming salamat sa lahat ng aking supporters, sa aking silent viewers, lalong lalo na ating mga silent viewers, no? So thank you so much, and God bless you all sa bagong taon natin. So pare-parehas tayo mabuhusan ng blessing at maging malusog tayo sa taong ito. Alright, so yun lang, maraming salamat, God bless you all, bye bye.